Father, we submit everything unto you, even for our learning through your word. Father, give us your wisdom and understanding so that we could be able to grasp and receive and understand the message that you want us to receive. Yes. Father, thank you. Bless your word. Bless each and every one, even those who are joining us online. Father, we pray for your blessing upon your people as you will listen and receive your word this afternoon. Father, thank you. Use your servant. Let me use me as your mouthpiece, Lord, para ang salita mo, Panginoon, ay may pahayag sa hapong ito. Purihin ka namin, dakilain ka namin, dahil ikaw po ang Diyos na dapat namin papurihin. Father, thank you in Jesus' name. Amen. Pwede tayong maupo. Hallelujah! Praise the Lord. Let's continue to pray for our brethren in China, because natiliw na kakabsak tayo na China at luman at kaya mo unang natiliw at napanda kinuyog ni polis at napanda in Tudo yan ni Pastoral. It's good na handa nga nagtitipon ni China daw. At dati tao mo yung double na. But after 1 hour, imanaw na. Let's continue to pray because very strict sila ngayon. Not only in Singapore, in China, but even in Malaya, very strict that. So let's continue to pray for our brethren in China. That's why we advise them na handa pa lang nagbiro in my pastoral house. I've joined the bataan online because rinumwarta lang niya pakaanan. Umilot na umilot iti sitwasyon. You know why? Because this is a part of the signs of the end times. Talagang kaya mapalad tayo dito kahit pa paano is we are still free. Yeah. Kaya sasabi ko sa mga kapatiran natin sa Saipong yesterday na let us grab this opportunity kahit gilid ng seaside or ano lang ang kung saan tayo nagpupuri sa Panginoon, but we still thank God because dito sa Hong Kong at least free kaya antay maamot isumansaro mga al-al daw. Takas na yung Jay Macau at Jay Macau at very quite ng katangkat nila yung umitinat sila. Sinabukan what? Ito'y hanpailaan na interaminti na nasa ako. So, ada pailaan ti turod ti katao. That's why even our spirit preaching, dawayan tayo habang free party at kasaban ni Tarwar. Nagiti organizations, gundawayan tayo habang free time.
Because I believe that someday, umilat mo ito. Karon sa kuman ko pinili. Ang palang nalpas si treaty British and China ganin. Ang uray mo kasi talagang government ko dito po ang datata. So pagdawayan tayo sila na tiyempo kailangan mabalin tayo na makaingay sa ato or even outside. Okay, so this afternoon I would like to open our Bible. Let us open our Bible. Praise the Lord. And our topic this afternoon is about how will you know the will of God? Paano natin malalaman ang kagustuhan ng Panginoon? Wow. Sa buhay natin, marami tayong gusto, di ba? Kung minsan yung kagustuhan natin, laban sa kagustuhan ng Panginoon. Gusto natin kung po pwede, ang gusto natin ang matutupad sa buhay natin. Pero let us see kung ano po ang kagustuhan ng Panginoon. How will you know? Paano natin malalaman ang kagustuhan ng Panginoon? Kaya I will just give some hindi po, kaunti lang ang ibibigay ko dito. Okay? Let us open our Bible in Psalm chapter 37, verse 4. Ang dami pong kagustuhan ng tao. Pero let us see paano natin malalaman ang kagustuhan ng Panginoon. Number 1 is surrender your personal desire. Yan. Surrender your personal desires. Para malaman mo ang will ng Panginoon sa buhay mo. Kailangan matuto ka na i-surrender kung ano ang mga desires mo sa buhay. Oh, ang daming desire natin. Desire natin lumaman. Desire natin na lumaki ang sweldo. Desire natin na may malaking bahay. Desire natin na ano pa? Pumayat. Yeah. Ang iba, desire na pumayat. Ang iba, desire na tumaba. Hindi talaga maunawaan. Huh? But, para maunawaan natin ang will ng Panginoon, surrender your personal desire. Kaya doon sa Salmo chapter 37, verse 4, ano di, ang sabi doon? Take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Take delight. Delight yourself in the Lord. Magpakatotoo ka sa Panginoon. At i-direct ka. Kung kagustuhan niya yung desire mo, ibibigay niya. Pero kung dahil sa desire mo ay mawawala ka, eh syempre, alangan naman. Kaya let us surrender. Alam niyo, no, total surrender tayo sa Panginoon.
i-allow natin na ang kagustuhan ng Panginoon ang mangyari sa buhay natin. Ang gagawin natin, magpakatotoo tayo para ang perfect na desire ng puso natin, yan ang ibibigay ng Panginoon. Ganito kasi yan eh. Kung nakasurrender ka sa Panginoon, ibig sabihin, you submit your life to Him. Yan. Kung na-submit mo totally ang buhay mo sa Panginoon, ibig sabihin, parang yung, bahala ka na Lord. Ganun. Bahala ka na Lord kung ano ang kagustuhan mo sa buhay ko. At alam natin na ang kagustuhan ng Panginoon sa atin ay for our own good. At yung kagustuhan niya na mangyari sa buhay natin, kung talagang totally na-surrender natin, is hindi yung para masira tayo, kundi it is for our own good. Surrender ko sa iyo, Panginoon, ang lahat-lahat. Ang buhay ko, surrender ko sa iyo. Whatever your desire, let it be done, Lord. Ang ganda yung gano'n, ano? Hindi yung, Lord, gusto kong yumaman. Lord, gusto kong pupunta sa Amerika. Lord, gusto kong tourism gusto mo. Ganun ang tao. But if you want to really the perfect will of God, surrender. May nabasa ko yan na pero tama, sabi niya, surrendered life is undefeated life. Wala, no? Surrendered life is undefeated life. You know why? Because nakasurrender ka eh. Ang Panginoon ang pilot ng buhay mo. Kung siya ang pilot ng buhay mo, sigurado yan, ang will niya malalaman. Amen. Amen. Luke chapter 14, verse 33. Anong sabi doon? Luke chapter 14, verse 33. And the same way, those of you who do not give up everything, you have, cannot be my disciple. You cannot In be the my same way, disciple. those of you who do not give up everything Cannot be my You cannot be. cannot be my disciple. Ako na dapat. Parang you have to give up everything to be a disciple. You see, surrender that. If you want to be a disciple, if you want to be really a follower of God, you need to really give up, submit, surrender ulit. Surrender. So gaya, tayo pala, kung hindi tayo surrender kay Lord, we cannot be a disciple. So ibig sabihin, disciple yourself. Kung hindi ka disciple ni Lord, o sino ang may disciple sa'yo? Disciple yourself. Kaya kailangan yun. Kung talagang gusto natin na malaman or magiging totoong will ni Lord ang ginagawa natin, let us surrender. Galatians chapter 2 verse 20. Galatians chapter 2. I've been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. Parang ganda, no? The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ang ganda. No? I have been crucified, sabi ni Paul. Been crucified with Christ. Naipako na ako kay Kristo, sabi niya. I no longer live by myself. Kundi, Jesus lives in me. If you really acknowledge na talagang sinabit mo ang buhay mo at
driver ng buhay mo, then, sana ang gagawin mo ay isurrender mo at hayaan mo na ang kagustuhan ng Panginoon ang mangyayari sa buhay mo. Amen? Yan. Ang ganda yan. I surrender, Lord. I surrender, Lord. Gusto ko din noon. Magiging doktor ako, pero nung nakilala ko si Lord, I learned to surrender everything. Hindi pala doktor. Pastor pala. Ano ang kagustuhan ni Lord pala? Pastor, hindi doktor. Huh? Pero mas maganda. Dahil hindi pa kailangan mag-aral. Amen. Hindi kailangan mag-aral. Manalangin ka, ilehans mo lang. Gagamutin ni Lord. Imagine that. Amen. Hindi na kailangan may consultation pa, may ano pa, o bago ka, ganun pala. We learn to surrender to the Lord. And I thank the Lord because I am now more than 30 years in serving Him. I've given my life when I was 18 years old. Yeah, I've given my life when I was 18 years old. Nagpapastor po akong nag-aaral ng Bible school. And I thank God because ang daming mga testing, ang daming mga pagsubok, but until now I am still standing and serving the Lord. Yaman at ako ta mayak ti agserbi. Amen. Ganda maglingkod sa Panginoon. Mga kapatid ko sinasabi nila, buti ka pa ate, nandiyan ka na naman sa ibang nasyon. Hindi ako nag-aral, pero ang pilot ko talaga si Lord. Ang pilot ko talaga si Lord. Siya ang nagna-direct ka. Okay? So, ayan. Ang Panginoon ang matutukad sa buhay natin. Kaya, kung sabi ni Lord, you stay, then we stay. Kung sabi ni Lord, you go home, then we go home. Amen? But of course, we will do our part. We will do our part. Galatians chapter 1, verse 10. Ano ang sabi doon? Am I now trying to win the approval of human beings or of God? You know? Or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. Kaya, ibig sabihin, wag nating i-desire to win the approval of the people. Let us please the Lord. Sana ang approval ng Panginoon sa buhay natin, yan ang mangyayari. Kaya kahit anong ginagawa mo, kahit walang approval ng mga tao ay walang appreciation. Example, kahit walang appreciation ng mga tao sa iyo, kahit walang ng mga tao sa iyo, ang importante, approve ang ginagawa mo kay Lord. Amen. Amen. Pero hindi naman ibig sabihin na, basta si Lord lang ako maglingkod. Wala na akong pakialam sa leader ko, sa pastor ko. Kay Lord lang ako maglingkod. Ay, iba din yun. Hindi yan ang way ni Lord. You always submit to your leaders or your pastors. Ganun po ang pagdadirect ng Panginoon ngayon. Okay. That is number 1. Surrender your personal desire. Hindi naman
hindi naman bawal mag-desire. Pero, isurrender na si kay Lord. Number two is, how will you know the will of God is meditate on God's Word. Meditate on God's Word. Tama yung sabi ni Sister. Alam nyo, sa mga devotions, mga personal devotion natin, maganda yung i-meditate natin yung Word ng Panginoon. Paano tayo mag-meditate? Ganito yan. Habang nagbabasa ka. Okay? Before ka magbasa, habang nagbabasa ka, kung may binabasa ka, after nabasahin mo, ito ang tanong. Ano kayang sinasabi ng Panginoon sa akin sa binabasa ko? Yan. Ano kayang sinasabi ng Panginoon sa akin? Or, after that, magtanong ka, ano kayang gusto ng Panginoon na gawin ko sa binabasa kong ito? Ganon. Ayan. Kaya hanapin mo yung binabasa mo. Nangungusap ang Panginoon sa yung binabasa eh. Ayan. Kaya kung minsan, nire-review ka. Oh, kung minsan, magbabasa ka ng ganon, nire-review ka ng salita ng Panginoon. Yung ayaw mong pakinggan, yan pa ang binabasa mo. Kaya kung minsan, mag-transfer na ako dito sa other book. Yes. Kung minsan gano'n eh. Pero pag-transfer mo, mamaya nandiyan na naman. Magkaparehas na naman yung sinasabi ng versikulo. You better obey. You better obey. Yan. Ganon ang mag-meditate. Kaya yung mga binibigay nila na ano ninyo, na naka-assign na kwan ninyo, reading ninyo sa devotion, alam ninyo, simple lang ang gawin natin yan. Basahin ninyo, tanungin ninyo, Lord, ano ang message? Makukuha ang message dito. Ganun lang. Hindi kailangan na, mapan kayo ti sa Valley of Verse, mapan kayo ti other book, mapan kayo ti pa. Panugan nyo ti Bagyo. Mamaya, kinukonfuse ninyo ang sarili ninyo. Ang napakaganda nyo, stick to the verses. And ask the Lord, Lord, ano ba ang ibig mong sabihin dito? Ano bang gusto mong sabihin sa amin? Sa mga versikulo na ito, sa mga chapter na ito. Alam niyo, kung total na surrender ninyo sa Panginoon, kaya ang sabi ni Sister, bukas iba na ang gusto mong share. Napapalitan na. Sa mga nagtuturo, you experience that. Kahit outline ka. Kaya hindi ako naka-stick na talaga sa outline ko dahil habang nagsasalita ka, may nire-reveal ni Lord. May nire-reveal ni Lord na other verses. Right? Ganun. Kung minsan, ginawa mo yung outline mo, pero pagtayo mo, iniba ng Panginoon. Ganun. Kaya, let's continue to meditate the Word of God. 119 Psalm, verse 148. Anong sabi doon? My eyes stay open through the watches of the night, that I may meditate on your promises. Ayan. Rabbi, you open your eyes and read the Word of God. Huwag yung nahayaan, kung inaantok kayo, you command your eyes. Eyes be open and read the Word. Ayun, matutulong ka. Alam niyo kung darating kayo sa edad namin, ay, may time na madali kang matulog. Pero, may time din na hindi ka makatulog. Kaya kung minsan, inaantok na ako, parang kakabulin ko ba na matulog muna ako.
Kasi kung gumising na ako, wala na, hindi na ako uli makatulog. Ganon. But, ang normal ganito, ang normal na I think abnormal yun. Ang normal, talagang you have that desire sa puso ninyo to command yourself, to really open your eyes and continue to meditate the word of the Lord. Amen? In short, bigyan ninyo ng pansin para magbasa at mag-meditate sa salita ng Panginoon. Kagaya yung sabi ko, ang meditation is magbasa ka ng one chapter, magbasa ka ng ilang verses. For example, you pray at sasabihin mo, Lord, ano bang mensahe na makukuha ko dito? Kayong nag-share sa word ng Panginoon. That's why for me, I always have a piece of paper in my bag. Yeah. Dahil kung umupo ako at may nababasa ko, mamaya may message yan. Kung may message yan, take note. Take note, gano'n. Kahit saan ako pumupunta, this is very effective, I tell you. Kahit saan ka pumupunta, kahit nakasakay ka, kahit lumalakad ka, if there is a message that come, kung may nakikita ka at may mensahe yan, na napakagandang example, napakagandang title, napakagandang sayings na nakaka-encourage, right. Sulat mo, gano'n, sulat mo. Gano'n. Huwag mong sasayaan ako, example ko maday din, wag share to. Kanong nga intake nun, mamaya nakalimutan mo. Kasi hindi computer yung mind mo. And if you try to recall, awanan mo na ma-recall. Napuka man. Sama to ka, sayang anyang tadjay po lang po yung awanan na. I don't know if you tried that. Yes. And so let's give time to really meditate the Word of God. 143 verse 5. Anong sabi niya? I remember the days long ago. And I meditate on all your works and consider what your hands have done. Oh, yan. Ano yung sabi dito? I remember the days of long ago. Marami tayong ginagawa noon na hindi na natin nagagawa ngayon. Hindi ka, ayaw, nagmayat, panagbasa tayo. Pura lang, puyatan tayo. Nagmayat, panagkararan ka. Itatan, awanan. Bis na 30 minutes pa nagkararan, awanan, ulay 5 minutes, awan 5. Thank you Lord, kunamon ka. Thank you Lord, kunamon natulog ka mo. Kaya punta na banbanog ka. Hindi, uhuray na banbanog ka. But after your prayer, you feel that you feel very good ka. Namapay na tanga ano na maitultuloy nga maarami. I remember the days of long ago. I meditate on all your works. Alam niyo kasi ang mga ginagawa ng Panginoon noon nakaraan sa buhay natin. Nakakatulong din yan. Yung mga testimonies, it will remind you and it will strengthen and empower you. Amen? Magaya ng ginagawa ng Panginoon. Nakaasin ako sa Kalinga noon. Kaya I never forget Kalinga. Hindi ko makakalimutan. Dahil noon ko naranasan na na-stage ng NPA. Hindi ko makakalimutan yan. Even in Cagayan. Doon sa Cagayan, doon din ako nagkasakit ng malaria. Dinala
ako sa Baguio. At sabi nila, parang bangkay daw ako lumalakad. Tapos, doon, ganyan pa nga ang sitwasyon ko. Tapos, yung isang worker sabi pa sa akin, salapi daw lang ang faith ko. Salapi. Oh, salapi ka lang di pamatik. I could think you ata ang multibalor na. But you know, awanan kanya kayo ni Jay na nito. Wala na. Nasalapimat. That's why I never forget. Ayan na po ang pinaka-first na napasok ko ang hospital, na ako ang nai-hospital. Ayan. Pero hindi ako na-confine, ha? Hindi ako na-confine. Tapos, ayaw kong pupunta sa hospital. Pero si Bishop, pinilit niya ako. Dalhin ninyo si Evelyn sa hospital. Sabi niya, dahil ayaw ko. Kasi ang alam ko, mataas ang faith ko. Sabi ni Bishop, kung kasalanan ang pupunta sa hospital, sige, kahit ako na ang may kasalanan. Wild faith ang faith mo. Doon ko first na pakinggan yung wild faith. Actually, yung wild faith na diyan, na nasa umalig dyan, Shakti na hibagaan na dyan. Wild faith daw ang faith ko. Dahil, marami na ako sa hospital. Ayaw ko bang magpa-hospital? Dahil ang akala ko, malakas yung faith ko. Kahit may faith ka, na ikaw ay pinagaling ni Lord, but it's good to go to the hospital to confirm kung talagang magaling ka na. Kaya, ayan, pumunta ako. First na pinuntahan ko nga hospital sa Baguio, Notre Dame. Yung pinaka-first na napasok ko, Notre Dame. But I thank the Lord because God had healed me. And I don't ever forget Pastora Yuli. Pastora Yuli, siya ang nagdala sa akin sa Notre Dame. Pastora Yuli is the assistant administrator and she was gone to the Lord already. So kamayat mo, dagiti mag-meditate tayo, dagiti nag-aramid ni ang Kudus. Itinapalpalabas, ipanagdiyan tayo. Makita tayo nga, isuna parehas ibig, itakan ti agnanan. Amen. Amen. Okay, number 3 natin. Number 3, how will you know the will of God? Number 1 is surrender your personal desire. Meditate on God's word. Number 3 is spend focused time in prayer. Yan. It's good to spend and focus our time in prayer. Yan. Kailangan na may time pa, may prayer time tayo. Yan. Kailangan na, kahit busy tayo, alam ko po, sabi ng karamihan, walang time, Bishop. Busy. Yan. Alam ko yan, busy yan. Pero ganito yan. Kung ang time mo ay, ang gising mo ay 6 o'clock. Diba by time na tayo magigising? Babasan mo yan. Magigising ka advance. Ganun. Advance. Bigyan mo ng oras na manalangin ka. I challenge you. If you have that focus, you spend time and focus in prayer to the Lord, I tell you, the whole day is very good to you. Nagkararag kayo. Sakbay niyo marugyan na trabaho yun. The whole day is very good.
Nalagandi pakiramdam. Masaya ka. Ha? Parang madali ang trabaho. Kahit mabigat, nandoon pa rin yung joy. Why? You ensured your life that you and the Lord partner together, work together. Kaya kung siyang karamay mo, siyang kasama mo, nagtutulungan kayo. Kaya kahit mabigat ang trabaho mo, so mamaya, kunan ni Sister Ana, devotion. That's very good. Kung naman minsan ka, di ba naman minsan nagkasal? Kapag idinaring ka, damot yung oras mo. Nung ko lang, 15 minutes pa, nung ko lang dyan. Turong ko pa 15 minutes. Madamdaman din mampasan niya 15. Naimasan ka niya turong mo. Tuyawanan niya oras mo. Kapunatan, nalalaw ko pa hindi nga nariingan. Alam niyo, taktika ng kaawa niya kung minsan. The best thing that you could do, if you have time, do it. Do it, mga kaibigan. Ano ako na nga, ay, alipay, pastor, alipay, mabawasan yung oras di pa nagtulog ko. Baka ko na rin, mabawasan yung oras di pa nagtulog ko. Di ba ang andun? I tell you, dahil na-spend mo nga oras mo na nagkararag ka ni Apo Diyos, di Apo Diyos, supo-supa na dahil ta. Dublihan na pa yung pigsan. You know, iti panagyan ko dito yung Hong Kong. Ang pag-stay ko dito sa Hong Kong, masasabi kong miracle. Sabi kong miracle. For more than 20 years I've been here in Hong Kong, I consider it miracle. Awan tagyan dito yung Hong Kong nagpuya, I tell you. Walang mag-stay dito na hindi magpuya. Talagang magpuyat at magpuyat ka. Alam ko din, bawat sa ito. Even pastors. Hindi pwede na hindi ka magpuyat. But the good thing is, malakas pa rin. Kahit pa paano nandoon pa rin ang kalakasan. Ay, karakaro hindi. Karakaro hindi. Karanong ka nga talaga nga. Kara-transfer kami ilingay. Kara-transfer kami ka. Bagkat niya, bagkat niya. Agidor mo, ada pa niya tayo nga. Agidor mo na kanya. From Jerboys, tumabang kami niya yan. Goldfield. Turun akti, na tumpa niya hindi. Tumpa niya, tuloy ka, pepepe! Ay, ako, syempre, tagbaro pa, hindi ako pa yung naamuti, ang tuloy. Ang pepe, nakita niya, ilugan ka. Unak mo, di pa naman, baliawan, makamam na. Alam mo na, dati may sa tayong talaga naman, namin tibanong ka na puya. O namin. Di siya, mabalimba nga, oray no, ang devotion kanin ti, oray, ang devotion kanin ka na ti Romy, sa tuturugan niya. Tapos, orahanan ang mga mapagkumagyan ko na niya. Ay, mamakit pa kita ang devotion ka. Pagkatama nga pa, pero may nga talaga nga mariginam. Alam naman dyan ba tayo? Lumawag kami di-off, kinipitsa. Ay, mabalin ba, Bishop, na dawating
day off ni, ijay bagyo magkat, adamat ti day off da. Pananimi siya. Amo pa'y no, nangalalahan dati, nangalalahan dati, no, apa'y nag-video na ijay bagyo. Sana po nakalakali. Singirunda kayo ni Apo Diyos. Singirunda kayo ni Apo Diyos, no? Abibdiyo kayo, ijengal daw, at dati yung mga kinkasapulan ka na kayo. Bungahan. So, hindi man na niya itulog. Singirunda kami ganun ni Apo Diyos, no? Hindi man na niya itulog. But we thank the Lord because God is really our sustainer. So natin magsusustain. At agyaman tayo no, isuna iti talagang mapagsurinderan tayo, handa tayo nabaybayan. In James chapter 1 verse 5 and 6. James chapter 1. If any of you lacks wisdom, you should ask God. Oh, so kurang kayo di wisdom, you ask God, sabi niya. Who gives generously to all without finding fault. And it will be given to you. Yeah. So maawanti agad sa rason nga, ay awanti amo. Han ko nga amo. Yeah. Kapo na, tako na, if any of you lacks wisdom, nukurang ka, tikinansirig, dumawat ka. Ay so naka-generous. Verse 6. But when you ask, you must believe in not doubt. Because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. Dumawat ka po na, tatyong ang ka nga agdwadwa. Ang ka nga agdwadwa. Nadagitag dadwa ako na, kasla nga dahil luyon nga in Mari Umoy. Mari Umoy. Yan, sumli-sumli, kas naman tinaluyon. Kas dyan, iti agdwadwa, iti pa nagkararan. Masampol nagkararan tayo, masampol nga dawatan tayo. Yan, naan tayo magdwadwa, kadag iti kararan tayo, nga ni Apo Diyos kat sumbatan na. Amen? Kas dyan, iti mamating kaniya. Kas dyan, iti mag-focus. Spend tayo, di tayo, agkararan tayo ka ni Apo Diyos, kat ni Apo Diyos sumbatan na nagiti kararan tayo. Amen? So nga mayat ngayon, agkararan tayo, but enjoy yan, tayo, hindi tayo na isturbo. Number 1 na isturbo. Cellphone. Urag kararan ka, tulong ka, unahan na yung cellphone mo. Nagano manan jay sa bali manan di anyang ata di jay kunang manan ang kamatlaan na maka-focus anyang ata di jay kunang tulukan nilukat ang manan sa tumanan ituloy nga agararan ay mabi iso nga mayat di jay tawag maka-focus tayo i-silent tayo i-agdayo tayo batsit at tuhan na maka-isturbo ka na tayo. I tell you, cellphone you can spend your cellphone, I tell you, every day data, mga abak man ti cellphone, I tell you. Isuda ito ti kaagawan, ti presensya ni Apo Diyos tata. Kung saan tayo ang mga disiplina ang ti magpagintay. Agrasun tayo pa lang, nakita ko na ni inahin ko nga ikararap. Ada nagiti prayer request si Jai, kung na kayo manan. Ado nga talaga ti rason ti tao. But if you want really to have a time, may focus mo ang prayer mo sa Panginoon, set aside first yourself. Be silent mo, set aside mo, and you pray to the Lord so that you can focus. Already
managdagdag tayo. Maminsan, nung kaaaway tayo, managdama, nag-pop up din dyan. Oh. Isturbo ka ba nun? Yan. Yan. And the last one, how will you know the will of God? The last one is, seek other people's advice. Yan. Biro ka, agpa-advise ka, kadagiti tatao. Agpa-advise ka, ti leader mo. Agpa-advise ka, ti pastor mo. Hanmanan na basta-basta nga tao. Yan. Tamo yung kakapsan, ready ka mo, ado ti attorney. Ado ti attorney, abay ti advice ka. Umaminsan, agpa-advise tayo, kunada nga, ayun, kasi na ni amo ko, kastoy. Ay, nagaduti amo di na, panawang kiti. Kunada. Aduti ka kasday. Panawang kiti na itang amo. Kung tunukan, nag-1 month notice ka, kung tunong na-terminate ka, ang bababawi ka, awan mo gayang, di mabiro ka. Ang nanalakat, ang biro. Hindi mo basta-basta ang maghanap ng amo. Lalong-lalo na kung ikaw ang mag-break, ay mahirap yan. Mas maganda pa yung talagang sila ang nag-terminate, ang amo ang nag-terminate sa'yo kaysa ikaw ang nag-terminate sa kontrata. You know why? Kung maghanap ka, sabihin nila, bakit mo terminate ang kontrata? If employers will interview you, kahit gusto ka nila, pero yung first impression sa'yo is, baka i-break mo tumanan di kontrata. As dyan. Buti pa yung iba ang employer ang nag-terminate. At pwede mong sabihin, i-terminate me. I don't know the reason. Dahil alam nila na maraming employer na nag-terminate kahit maganda ang ginagawa ng report. So, seek other people's advice. Pero hindi basta-basta tao. Number 1, you seek advice from your pastor, from your leader, or from the matured believer. Yan. Para hindi ka iligaw, para hindi ka ilihis. Alam at alam mo na godly counsel ang ibibigay sa'yo. Kaya nakakatulong yan. Nakakatulong yan. Lalong-lalo na if you are in the time of crossroads, you are in troubled time, minsan nakukonfuse ka, ganun, you go to your leaders, you go to your pastors. Ask them. Okay. Proverbs chapter 15, verse 22. Ito. Sabi niya, plans fail for lack of counsel. But with many advisors, they succeed. Tignan ninyo. Mag-fail yung mga plano natin. Bakit? Kulang sa counseling. Kulang sa counseling. Pero kung maraming may advisors tayo, lalong-lalo na kung godly counsel yan, it will prosper. Hindi at hindi ka maliligaw, bagkus ang resulta ay napakaganda. Amen po ba? Tingnan ninyo yung mga ayaw magpa-counsel. Counsel myself. Ayaw nilang sabihin, ayaw nilang magpa-counsel. Tapos, ayan, ginawa nila ang gusto nila. Karamihan na, nagsisisi. Why? Because, ayan nga, hindi nila ginawa
in accordance to the will of God. Kaya, ganun po mga kapatid, bilang isang nananampalataya, how will you know the will of God? Surrender your personal desires. Meditate on God's Word. Because the Word of God can guide us. No? I-guide tayo. Dahil ang Word ng Panginoon, ito ang pinakamapa natin. Yung pinakamapa going to the will of God, or going to Canaan, or going to heaven, to the kingdom of God. Meditates on the Word of the Lord. Spend focused time in prayer. Kung nagpupray ka, iti kararagamin kat kastoy. Ang prayer is ungay ti alat ti biyag tayo. Ang aladan tayo, babaan ti kararan. So, nagmayag iti ang kararan. And another is seek other people's advice, or seek your leaders or pastors' advice. Para hindi kayo maligaw sa mga plano at sa mga direction. Amen? So, may the Lord bless each and every one of us as we continue to serve Him. Kaya napakaganda po na ito, kaparti itong meditate on God's Word or focus time in prayer. Yeah. Yung mga personal desire natin, that's why we are here listening to the Word of God, praising the Lord. Yeah. Because this is one way that we could be directed in a good path of righteousness sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen. Amen? Amen. So, nga that problema nyo, pa-counsel kayo. Ano nga ni Chay? Damag kayo. Kita nyo yan, may sangat mo. May sangat barbaro. May sangat barbaro. Kinangsilan ti Antina. Kinangsilan ti Antina na unbeliever. Ano yan tinangyari? Nag-break ka. Nag-break ka nga ro din. Tatada din. Nag-awid din. Ang baybayanan ito utang. Awanin. At you know, if there is a godly counsel, we will succeed. Amen. Kaya yan po ang gawin natin. Huwag tayo mahiya. For example, if we are, kung hindi kami makontak, you keep on ringing us. Ang kalumahan gagaputan na minsan nga pinuntak na kami, ang kami nga makontak, ang kayo nga ulitin nyo man yan. Malay mo, no, ibabati nito na pa kami JCR. Sumahan nyo na alat ni Kolyo. Maminsan kat kastoy. Kasla na, mag-ring titin puno, kat dito yung pulpito. Maminsan kat ada kami tilugan, ano nga mag-ring kat tunukan, handa nga ulitin. Kung nada, baka busy. Nada, amo yung, kasi nga talaga. Uray man na kayo, iriring na kayo, no, handa kayo maringan. Ibig sabihin, busy kayo. Tunukan, malagit mi, iring man na kayo. Kaya. So, at may tikastakot, matulungan tayo, di pa nagsabi tayo. Amen? Amo yung may isang leader, o may isang pastor. Kahit muno-muno yan, huwag ninyong sabihin na, ay, anya, may tiang muna na dahil doon ako mag-advise kanya. Alam ninyo, kahit muno-muno yan. Sa tingin mo, muno-muno. Pero may divine wisdom na ibinibigay ng Lord. Kaya nga, pinili ni Lord. Kung pinili ni Lord, God will sustain. Amen? So, uray mo kaslawan ang muni at dati ang muni natin. Amen? Hallelujah. So, this is our lesson. May the Lord bless each and everyone. Let's continue to surrender to the Lord. Dahil palagi na natin sinasabi, surrendered life is undefeated life. Serving the Lord faithfully ay kailanman hindi malulit.
Kaya ang servisyo natin, nagawa natin para kay Lord, walang pagkalugi. Because you are doing it. And this is the work that will be rewarded. It will be rewarded by God. At ito ang panahon na hindi nasasayang. Lagi kong sinasabi, yung ginagawa natin para sa sarili natin, para sa pamilya natin, it will end here on earth. But the things that you are doing for the kingdom, your sacrifices, it is eternal. It is eternal, and it will be rewarded by God. Amen. Father God, we want to thank you. Bless each and every one. Bless your word that we have heard. Always remind us, O God, and show us how we will walk with you so that our ways, our service will not be diverted, Lord, but it will continue to focus on you at hindi po kami mawawala sa iyong presensya. Salamat, Lord, sa iyong salita naming napapakinggan. Na ito po ang nagbibigay ng direction, nagbibigay ng kalakasan sa aming paglilingkod. So that whatever problems, whatever trials na hinaharap namin, Lord, hindi po kami maliligaw, hindi po kami matatalo, dahil alam namin ikaw ang kasama namin. Father, thank you. Bless your people. Bless your word that we have heard. Inculcate in our hearts, O God, para palaging ito ang mariremind sa amin. At alam po namin, Panginoon, na kung kami ay mamukay ayon sa iyong kalooban, hindi kami mawawala sa iyong presensya. Father, thank you, Lord. We glorify you in Jesus' name. Amen. Amen.